Ako ang inyong Lolo Pael. At ako naman si Kabanong. At ito ang aming kwento. Tumambad sa harapan ng magkapatid na Luna ang malawak na karagatan habang dahan-dahang sinasakay sa barko ang sasakyan nilang SUV. Maingat ang bawat galaw ng mga tripulante na sinisigurong ligtas ang bawat sakay. Nasa driver's seat ang 35 na si Victor. Seryosong mukha niya habang sinusundan ng senyas ng crew. Ang ate niyang si Paula naman, 36, nakasandal sa passenger seat. Halatang pagod pero nanatiling alerto. Nakatingin ang dalaga sa tubig habang tila nagmumuni-muni. Kapag ganitong amoy dagat, naisip ko tuloy si tatay. Ako nga rin, te. Baka yung mga luma niyang kwento tungkol sa bagyong sinabayan nila nung bata pa siya. Yung tipong parang lalamunin ng alon ng buong mundo. Naalala mo pa ba yun? Oo. Hindi ko makakalimutan ng kwento na yon. Isa yun sa mga paborito kong kinukwento ni tatay noon eh. Huwag kang mag-alala, te. Maririnig natin ulit yung kay tatay pag nakauwi na tayo sa Barrio Gulat. Hindi na umimik pa si Paula. Nanatili na lang siyang nakatingin sa kawalan habang naghihintay. Ilang saglit pa ay natahimik na sila pareho habang paalis na ang barko mula sa pantalan. Ang paglalakbay pabalik sa Barrio Gulat ay hindi na biro ngayon. Bukod sa tagal ng biyahe ay may balita pa silang natatanggap patungkol sa matindi at malaking pagbabago sa probinsya. Parami na raw ng parami ang mga armadong grupo sa kabundukan. Hindi naman alintana na magkapatid ang tungkol doon dahil mas nangingibabaw ang pagkasabik at pag-aalala nila para sa amang matagal nang hindi nila nakita. Mabilis na lumipas ang oras. Pagbaba ng barko sa probinsya ay kaagad minaneho ni Victor ang SUV hanggang sa mapadaan sila sa isang checkpoint ng mga pulis. Ate, bakit nga ulit tayo biglang pinauwi ni Mengay? Hindi ka talaga nakikinig, no? Ikaw naman, ate. Alam mong may kausap ako ng mga panahon na yun eh. At saka short time memory lang talaga ako. Kaya huwag kang bumusangot dyan, no? Sabihin mo na lang sa akin kung bakit nga ba. Nangihina na raw si tatay. Ay, oo nga pala, no? Baka ito na yun, Victor. Baka gusto na tayong kausapin bago pa mahuli ang lahat. Ang tagal na rin natin siyang hindi nakita, ate, no? Kung hindi pa nagparamdam si Mengay, baka hindi pa natin maisipan na umuwi. Nakakalungkot nga rin eh. Nakukonsensya rin ako. Wala na tayong magagawa, ate. Ang mahalaga naman ngayon makakauwi na tayo at makikita na siya. Paglagpas ng checkpoint ay natahimik na naman sila habang tinatahak ang pakurubang daan patungong bayan. Madilim na ang paligid at unti-unting bumubuhos ang ambon. Ang mga ilaw ng sasakyan ay sumasayad sa basang kalsada at bumabakas sa mga punong gumagalaw sa hangin. Napatingin si Paula sa madilim na kapaligiran sa labas habang ikinukumot sa sarili ang jacket niya. Hininaan naman ni Victor ang aircon dahil nga sobrang lamig na gawa ng pag-ambon na unti-unti nang lumalakas. Mabuti na lang at nagbarko tayo at ginamit ang sasakyan. Hindi ko kakayanin kung sasakay pa tayo ng pampublikong jeepney. Mahihiluhin pa rin talaga ako kapag long drive. Mabuti na lang talaga at may sarili na tayong sasakyan. Teka, uminom ka na kaya muna ng gamot? Nakainom na ako kanina pa. Pagbaba pa lang natin ng barko. Mabuti naman kung ganun. Ate, naalala mo pa ba yung huling biyahe natin sa Barrio Gulat? 10 taon na yung nakalipas nun eh. Tapos, nasiraan pa tayo ng tricycle noon na malapit sa ilog. Yung pinapak tayo ng lamok buong gabi? Oo, pagbalik natin dun, gawin kaya ulit natin yun tapos isama natin si tatay para ma-experience niya rin yung mapapak ng lamok buong gabi. Siraulo ka talaga. Pareho silang natawa at dahil doon ay panandalian ding gumaan ang pakiramdam nila. Pero hindi nagtagal ang kasiyahang yon dahil agad ding bumigat ang atmosfera nang biglang lumitaw sa gilid ng daan ang isang motorsiklo. May 2 lalaking nakabonit ang sakay nito at pareho pang may hawak na mahabang baril.
Si Paula ang unang nakapansin dahil nakafocus ang mata ni Victor sa pagtahak sa madilim na daan. Pero natunugan na rin yun ng binata dahil nga may ideya na siyang patungkol sa mga naglipana na mga bandido sa lugar na yon. Victor? Alam ko ate, kumapit ka lang mabuti at bibilisan kong pagmamaneho. Sige, mag-iingat ka sa pagdadrive Oo ate. Mabilis na pinaspasan ni Victor ang pagdadrive. Subalit sinundan din sila ng motorsiklo at binilisan din na nagmamaneho nito ang pagpapatakbo. Tumaas na ang tensyon sa sasakyan hanggang sa meron na namang sumulpot na nakita si Paula. May dalawa pa sa likod, Victor. Lumingon si Victor at kinabig ang manibela. Lumiko sila sa isang daan hindi pamilyar. Makitid dito, maputik at may matataas na talahiban. Saan tayo pupunta, Victor? Hindi ko alam, te. Basta dapat matakasan natin ang mga yan. Diyos ko po, natatakot ako. Baka hindi na tayo makauwi kay Tatay Victor. Huwag mo sabihin yan, ate. Makakauwi tayo sa Baryo Gulat. Makikita natin ulit si tatay. Kabadong nanalangin na lang ang dalaga habang nakababatang kapatid niya ay binabaybay ang madilim na daan. Sumabay pa ang palakas ng palakas na ulan na lalong nagpahirap sa kanilang sitwasyon. Parehong bumilis ang tibok ng mga puso ng magkapatid dahil sa nangyayari. Patuloy pa rin kasi ang pagsunod ng mga motorsiklo sa likuran nila. Ang mga headlight ng sasakyan ay pilit binabanatan ng mga patak ng ulan. Ilang saglit pa ay biglang nag-flash ang ilaw sa dashboard ng sasakyan ng magkapatid. Ay pambihira! Hindi pa rin naayos ang alternator ng sasakyan at kapag hindi tayo umabot ng tuyong lupa ate, patay tayo nito. Anong ibig mo sabihin? Hindi na natapos ni Paula ang pagsasalita dahil isang malakas na putok mula sa likod ang narinig nila. Tinamaan ang gulong ng sasakyan nila sa likuran dahil pinaputokan ito ng mga humahabol sa kanila. Hindi nagpatinag si Victor. Nagtuloy-tuloy lang siya habang si Paula ay sigaw ng sigaw sa takot. Hanggang sa makalipas ang ilang minuto, sa kasagsagan ng malakas na ulan at sa madilim na kapaligiran, ay biglang napapreno ang lalaki. Nakita niya kasi kagad ang bangin. Mabuti na lang talaga ay nakapreno siya dahil kung hindi ay tsak na mahuhulog sila sa ibaba. Diyos ko po! Nasaan na sila, Victor? Hindi ko alam, te. Hindi ko na nakikita yung ilaw ng mga motorsiklo eh. Tara, lumabas na muna tayo, te. Bago pa mahulog tong sasakyan natin sa bangin. Kailangan din natin maghanap ng masisilungan bago pa nila tayo matuntun. Delikado rito. Saan naman tayo pupunta? Nasa gitna tayo ng hindi natin alam eh. Hindi natin malalaman kung hindi tayo aalis dito, te. Ang sigurado ko lang, kapag nagtagal tayo rito, sigurado makikita tayo ng mga humahabol sa atin. Wala nang nagawa si Paula kundi sumang-ayon na lang sa sinasabi ng nakababata niyang kapatid. Kinuha ni Victor ang flashlight mula sa dashboard at saka lumabas ng sasakyan. Kaya kagad siyang nabasa ng ulan. Bago naman lumabas ang dalaga ay tiningnan muna niya ang cellphone nilang magkapatid. Pero parehong walang signal kaya napaismid siya. Ganun pa man ay dinala pa rin niya ito na binalot lang sa plastic para hindi mabasa. Iniwanan nila ang ibang gamit sa sasakyan at napagdesisyon ng babalikan na lang ang mga yon kapag nakarating na sila sa Baryo Gulat. Hihingi na lang sila ng tulong sa mga kinaukulan para makaiwas na rin sa kapahamakan laban sa mga rebelde sa kabundukan. Pagtanaw ng dalawa ay nakita nila sa kaliwa ang masukal na kagubatan. Ngunit sa di kalayuan, sa kislap ng isang kidlat ay may silwetang lumitaw. Isang gusali na parang malaking bahay. Doon, Victor. May bahay o gusali ako nakita. Sigurado ka ba, te? Wala tayong alam sa lugar na ito eh. Oh, akala ko ba hihingi tayo ng tulong? Mas pipiliin mo bang dito tayo magpalipas ng gabi kasama ang ulan at mga rebelde? Ay nako, tara na nga. Tara na nga talaga. Hindi na sumagot si Victor at nagpatuloy na sila sa pagpunta sa nasabing lugar. Pinilit nilang lakarin ang maputik na daan kahit na basang-basa na sila ng ulan. At habang papalapit ng papalapit, ay mas lumilinaw ang itsura ng nasabing gusaling nakita kanina ni Paula. Malalaki ang bintana. May krus sa ibabaw ng bubong at may malawak na pinto sa pinakasentro. Napansin ni Paula na tila lumang kumbento ito na parang noong panahon ng Kastila.
May halong takot at pag-asa sa kanyang dibdib pagkakita sa lugar habang si Victor ay hindi na nagdalawang isip pa. Nang marating nila ang harapan ng nasabing gusali ay lumapit kaagad si Victor. Kumatok siya sa malaking pintuan. Ilang beses niyang kinalampag ang pinto pero walang sumasagot sa kanya. Nagpalinga-linga naman si Paula sa paligid habang nanginginig ang katawan dahil sa lamig ng ulan. Subukan mo ulit, Victor. Baka hindi nila naririnig dahil sa lakas ng ulan. Nilalamig na rin talaga ako eh. Oo, ako nga rin te. Dahil nga doon ay mas nilakasan pa ng binata ang pagkalampag. Pagkakatok niya sa ikatlong beses ay biglang bumukas ang pintuan ng dahan-dahan at isang matandang madre ang lumitaw. Maputi ang buhok, maayos ang balikat, ngunit malamlam ang mga mata. Nakatayo siya roon na parang matagal nang walang bisita. Anong kailangan niyo mga iho at iha? Bakit nasa gitna kayo ng malakas na buhos ng ulan? Pasensya na po sa abala pero pwede po bang makituloy kami ngayon kahit ngayong gabi lang po? Hindi naman siguro kayo mga rebelde sa kagubatan, hindi ba? Hindi po. Sinisiguro ko po sa inyong hindi. Pasensya na po. Napatpat po kami dito dahil sa humahabol po sa amin. Mga armadong lalaki. Naflatan po yung sasakyan namin na naiwan doon malapit sa bangin. Parang awa niyo na po. Patuloyin niyo na po kami. Sige, pumasok kayo. Sa gabing ganito ay hindi talaga ligtas sa labas lalo na kung malakas ang ulan. Laking pasalamat ng magkapatid dahil pinatuloy nga sila ni Mother Superior halos. Pagpasok nila ay naamoy kagad ni Paula ang magkahalong amoy ng kandila, lumang kahoy at kung anong halamang hindi niya mawari. Madilim ang loob ng kumbento at may kakaibang lamig na bumabalot dito na tila mas nagpadagdag sa kilabot na nararamdaman niya. Nagpunta sila sa tanggapan at pinaupo. Makalipas ang ilang minuto ay may dalawang madre na dumating at nagbigay ng tuwalya para makapagpatuyo sila. Ilang saglit pa nga ay muling nagpakita ang Mother Superior na may dalang mga tuyong damit. Salamat po. Ano po pala ang pangalan ninyo? Ako si Mother Superior Halos. Salamat po sa mga damit na to, Mother Halos. Walang anuman mga anak. Huwag kayong mag-alala dahil ngayon ay ligtas na kayo. Walang mga bandido o rebeldeng napapadpad dito. Makakatulog kayo ng mahimbing, ako na nagsasabi sa inyo. Sa hindi malamang dahilan, habang nakikinig si Paula sa sinasabi ng madre ay tila may kakaiba siyang nararamdaman na hindi maganda. Hindi niya rin maintindihan ang sarili pero parabang may kakaiba sa Mother Superior na hindi niya mawari kung ano. Wala sa sarili tuloy siyang napabulong dahilan para mapatingin sa kanya si Mother Superior halos ng makahulugan. Ligtas nga ba talaga kami sa kumbentong to? Pagkatapos ng saglit nilang pag-uusap ay sinamahan na sila sa banyo para makapagpalit ng damit. Bumugso ang ulan sa bubong ng kumbento na tila mga paang galit na kumakalampag. Kahit na nakapagpalit na ng damit ang magkapatid at kahit pa may apoy sa kandelabra sa bawat dingding ng kumbento ay hindi maalis ang ginaw sa balat niya. Nasa isang silid sila ngayon na may dalawang kama, may makapal na kurtina at isang maliit na lamesang may krusipihong kahoy. Tahimik na nagkukuskus ng buhok si Paula gamit ang tuwalya na ibinigay ng isa sa mga madre. Si Victor naman ay nakatingin sa bintana kung saan halos punitin ng hangin ang tabing. Wala ka bang napapansin kay Mother Halos? Wala naman. Bukod sa salamin niya sa matang luma na. Bakit? Ano ba napansin mo, ate? Hindi ko ma-explain eh. Paano hindi mo ma-explain? Basta, meron ako nararamdaman na hindi ko maipaliwanag, Vic. Kung dito sa kumbentong tinutukoy mo, pareho tayo, ate. May kakaiba sa lugar na to dahil sobrang tahimik masyado. Masyado ring maayos para sa luma. Nakakapagtaka na meron palang kumbento sa ganitong liblib na lugar. Parang wala naman akong natatandaan na may ganito sa probinsya eh. Paano matatandaan eh? Hindi naman tayo napupunta sa lugar na ito. Hanggang Baryo Gulat lang talaga tayo bago magpunta ng Maynila. Sa bagay.
Lumapit si Victor sa isang parte ng pader kung saan may nakaukit na simbolo na parang krus. Pero may buntot ito sa dulo kaya nagtaka rin siya. Tila ba may baliktad na buwan sa itaas ng krusipiho? Dahil doon ay inilapat niya ang palad niya sa bato. Kaya naramdaman niya ang lamig nito na parabang may pintig. Gulat siyang napatingin doon at nang damdamin na niya ulit ang nasabing pintig ay pareho na silang napalingon ng bumukas ang pinto. Isang madring payat at tahimik ang pumasok, bitbit ang 2 tasa ng mainit na tsaa. Nagpakilala ang ginang bilang si Sister Philomena sabay abot sa mainit-init na tasa ng tsaa. Nagsabi rin ang ginang na kung meron silang kailangan ay huwag mahihiyang magsabi. Itinuro rin noon ang kanilang silid na nasa dulo lang ng pasilyo. Kailera ng kwartong tinutuluyan nilang magkapatid ngayon. Maraming salamat po, sister. Maraming salamat po dito sa tsaa. Matapos ang saglit na pakikipagkwentuhan, pag-alis ni Sister Philomena ay napansin ni Paula na parang gumagapang ang anino nun sa sahig kahit hindi ito sinisikatan ng apoy. Isang aninong mahaba at tila may ibang hugis na parang may buntot din. Napakurap ang dalaga at nang tingnan niya ulit ay wala na ito. Ate, okay ka lang? Wala naman. May napansin ka ba kanina? Napansin na ano? Kay Sister Philomena ba? O dito sa tsaa o sa buong kumbento na naman? Wala. Hayaan mo na. Huwag mo na lang akong pansinin sa mga pinagsasabi ko. Oo nga eh. Paranoid ka lang, te. Dahil doon sa mga humabol sa ating kanina. Pero huwag ka mag-alala. Bukas na bukas din makakauwi na tayo. Kaya huwag ka na masyadong mag-isip ng kung ano-ano dyan. Makikita rin natin si tatay at magkakabanding pa tayong 3. Oo nga. Pero paano tayo makakahingi ng tulong? Chinecheck ko tong cellphone natin. Wala pa ring signal kahit dito. Sadya lang atang wala talagang signal sa area na to. Malaking bagay yun sa mga madre para makapag-focus sila sa gawain. Kaya rin siguro hinayaan nila na walang maitayong cell site sa banda rito eh. Tsaka siguro dahil na rin sa mga rebelding pakalat-kalat sa kabundukan. Yung mga walang hiyang rebelde na yan, hindi sila lumaban ng patas sa buhay. Mga perwisyo sila sa buhay. May pinaglalaban lang din siguro sila na hindi natin alam. Pero hindi ako kumakampi sa kanila ah. Dapat lang no. Nakita mo naman yung ginawa nilang paghabol sa atin. Baka kung di pa natin sila nailigaw mas nauna pa tayong paglamayan kay tatay nang wala sa oras. Ay nako, huwag na nga natin pag-usapan yan, te. Uminom na lang tayo ng tsaa para mapawi yung lamig natin. Oo nga. Uminom na nga lang tayo ng tsaa at baka lumamig pa ito. Makalipas ang ilang minuto, habang umiinom ng tsaa ay bumalik si Victor sa tapat ng bintana. Sa labas ay walang makitang kahit na ano maliban sa anino ng mga punong inuuyog ng hangin. Wala ring naririnig na palahaw ng mga hayop. Ang katahimikan ay binabasag lang ng malakas na buhos ng ulan. Naalala ko na. Oh, ano na naman yun, te? May nadinig na akong kwento tungkol sa mga kumbento na nasa liblib na lugar. Hindi ko akalain na totoo pala yun. Alam mo ba kung anong klaseng kumbento to? Hindi. Pero parang hindi ito yung typical na kumbento sa mga bayan. Parang napalayo tayo sa sibilisasyon eh. Yun nga. Nakwento na yun ni tatay. Meron nga raw na kumbento na panahon pa ng Kastila. Tapos ngayon parang nakalimutan na ng panahon. Pero nag-i-exist pa rin sila. Teka. May kakaibang lasa tong tiyaan na to ha. Parang may halamang dinikdik. Ewan ko sa'yo. Di ka naman nakikinig sa mga kinukwento ko eh. Ay, sorry naman ate. Wala naman kasing magbabago kung malaman ko yun eh. Teka, maiwan na nga muna kita dyan at magpapahangin-hangin lang ako. O kung gusto mo, sumama ka sa akin sa labas. Che, dito na lang ako dahil nilalamig pa rin ako no. Tsaka inaantok na rin ako eh. Okay, sige. Huwag ka na masyado magpapagala-gala dahil nakakaya sa mga madre. Nakikipanuluyan lang tayo dito eh. Hindi naman ako lalayo te. At saka magpapantok lang din ako. Okay, nagpapaalala lang ako no. Hindi na nga kumibo si Victor. Lumabas na nga muna siya ng silid upang mag-ikot.
Dinala niya ang kanyang flashlight. Bagamat may sindi pa ang ilang kandila sa pasilyo. Habang naglalakad siya sa kahabaan ng makipot na pasilyo, napansin niyang halos lahat ng dingding ay may mga ukit. Pero hindi tipikal na ukit ng santo o Birheng Maria. Ang ibang nakaukit ay anyong kabayo. Ang iba ay parang kalahating tao at ang iba naman ay kalahating hayop. Napahinto siya sa isang malaking pintong may nakapaskil na silid ng pananahimik. Bawal ang istorbo. Dala na matinding kuryosidad, ay dahan-dahan niyang inilapit ang tenga sa pinto at doon niya narinig ang isang pag-ungol. Isang malalim at paulit-ulit na tunog na parang pinipigil na galit o sakit. May halo ring paghahalinghing, pero sa paraang kikilabutan ka kapag narinig mo yon. Mabilis ngang nangilabot ang katawan ng binata pagkarinig sa tunog na yon. Napatras siya at bigla na lang nakaramdam ng kakaibang takot. Pagkalaon ay lumibot siya ng tingin sa pasilyo. Doon niya naramdaman na parabang may mga matang nakatingin sa kanya na hindi niya mawari kung nasaan. Pasimple siyang napayakap sa sarili at dahil doon ay hindi na niya itinuloy ang paglilibot sa kumbento. Kaagad na siyang bumalik sa silid nilang magkapatid dala ng takot. Umupo siya kaagad sa kama at sumandal na parang hindi mapakali. Napansin niyo ng nakatatanda niyang kapatid kaya nag-usisa ang dalaga. Oh, sobrang bilis mo naman yata. Ha? At saka, bakit parang namumutla ka? Ano kasi Ate Pau eh. Ano kasi? Bakit nga? May narinig akong parang hayop pero nasa loob ng isang kwarto. At yung mga ukit sa pader, hindi ko magets eh. Alam mo yun, te, yung pakiramdam ko tuloy, parang hindi to kumbento na basta lang pinatayo para magdasal eh. Para bang... Natigilan na ang binata sa pagsasalita dahil biglang may kumalubog sa kisame. Pareho silang napatingin magkapatid doon hanggang sa marinig nila ang 1, 2 hanggang 3 kalabog. Mabibilis ito na parang may dumadaan doon. Dahil doon ay dali-daling tumayo si Paula sa kanyang kama at lumipat sa kama ni Victor habang nakatingin sa bubungan. Napakapit si Paula sa braso ng nakababatang kapatid. Victor, ano yun? Parang may naglalakad sa bubungan. Baka daga lang yun, te. May daga ba na ganun kabigat ang yabag? Malay natin, merong ganung daga dito sa kumbento na malaki. Naudlot na naman ang binata matapos silang makarinig ng ingay sa ibaba ng gusali. Dahan-dahan silang naglakad palapit sa bintana at mula roon, sa kabilang side ng kumbento ay nakita nila ang mga madre. Tila nagpoprosesyon ng mga yon na may hawak na mga kandila habang tila sa bayang umaawit. Hindi nila maintindihan ang salita. Pero hindi naman yun wikang Latin kundi sinaunang wika na mas nakakakilabot kung pakikinggan. At minsan pa ay tila sumasabay ang kulog sa ritmo ng awitin ng mga madre. Lalong nahintakutan ng magkapatid, lalo na si Paula na pinangibabawan kagad ng kaba sa dibdib. Ano yung mga pinagagawa nila, Victor? Ano yung kantang binibigas nila? Hindi ko naintindihan pero nakakapanindig ng balahibo. Sobrang nakakatakot. Kaya nga, te, sinasabi ko na nga be, may kakaiba talaga sa kumbentong to eh. Parang mga kulto yata yung mga madring nandito, te. Ano nang gagawin natin? Kailangan na siguro nating umalis dito, ate. Pero paano? Malakas ang ulan at saan tayo pupunta? Teka, saan sila pupunta? Para malaman ang sagot sa tanong na yon, ay nagpasya si Victor na sumilip sa pasilyo. Ayaw pa nga sanang pagpaiwan ni Paula pero siniguro ng binata na mag-iingat siya sa pagmamasid. Pinuntahan ng lalaki ang balkonahing tanaw ang chapel sa ibaba. Doon kasi nagpuntahan ng mga madre kanina na nakita nilang tila nagpoprosesyon. Paghinto ay doon niya rin nakita si Mother Superior Halos na nakatayo sa harap ng altar kasama niya si Sister Philomena at ang iba pang mga madre. Nakayuko ang mga yon at tila nag-aalay ng nakakatakot na uri ng dasal. Ramdam na ramdam ni Victor ang matinding kilabot kaya pasimple siyang napapahimas ng braso. Pero patuloy pa rin siya sa pagmamatsyag. Nakita niya sa gitna ng altar ay may nakatakip na mesa.
May bahagyang tumatagas na likido mula rito. Maitim ito at malapot. Hindi niya alam kung matatakot ba siya o mangangatog sa kaba. Pero sapat na ang mga nakita niya para magdesisyon na umalis sa lugar na yon. Diyos ko po, mas malala pa pala sa mga rebelde itong napuntahan naming lugar. Hindi na niya tinapos pa ang napapanood dahil alam niyang may hindi na magandang mangyayari pagkatapos ng ginagawa ng mga madre. Agad siyang bumalik sa silid nila Ate Paula niya na kanina pa rin naghihintay. Oh, anong nakita mo? Ate, may ritual silang ginagawa sa kapilya. Eh di umalis na tayo rito, Victor. Oo ate, aalis na tayo rito. Hindi tayo pwede magtagal dito dahil mas matindi pa sila sa mga rebelding humahabol sa atin eh. Anong ibig mo sabihin? Hindi sila mga totoong madre. Nagsasagawa sila ng ritual o orasyon na hindi ginagawa ng mga taong lingkod ng Diyos. Baka mga miyembro sila ng kulto at napanood ko na yung mga ganitong eksena eh. Habang naiimbing tayo ng tulog, dadali nila tayo sa altar nila tapos hihiwain ng tiyan natin para ialay sa Diyos-Diyosan nila ate. Diyos ko po, umalis na tayo rito, Victor. Bago pa tayo mabiktima ng mga yan. Wala nang inaksayang oras ang magkapatid. Tahimik silang pareho habang naghahanda at nagpaplano kung paano tatakasan ng mga madre. Bumalik tuloy sa isipan ni Victor ang mukha ng kanilang ama, si Tatay Tisoto, na matagal na nilang iniwan para makapagtrabaho sa Maynila. Sa isip niya, kung hindi sila makakaligtas ngayong gabing ito, ay baka hindi na nila makita pa ang pinakamamahal na ama. At katulad ng napag-usapan, hinintay nila matapos ang ginagawang seremonya ng mga madre. Doon kasi sa bungad ng main entrance nagkakatipo ng mga yon at makikita sila kung sakasakali. Kabadong nagpalipas ng oras ang magkapatid. Nang abuti na sila ng hating gabi ay tila mas lalo lang umingay ang paligid. Hindi lang dahil sa malakas na ulan kundi dahil sa mga kakaibang huni ng kung anumang nilalang sa paligid ng kumbento. May mga kakaibang yabag sa kisame. May tila paghampas pa ng matitigas na bagay sa bubong at ang awitin ng mga madre ay mas lumalakas ng lumalakas. Sumabay pa ang lumalagom na hangin sa paligid ng kumbento. Takot na napatingin si Paula sa nakababatang kapatid. Hindi tayo makakaalis dito, Victor. Hindi ko rin alam te, pero aalis tayo rito. Pangako ko yan sa'yo. Pero paano nga? Anong gagawin natin? Baka bago pa tayo makalabas ng kwartong to napaghiwalay na nila tayo. Ayoko sa ganito matapos ang buhay natin, Victor. Namimiss ko na nga ang tatay Kailangan natin makita si Tatay Tisoto. Makikita natin si Tatay Tisoto ate. Makakauwi tayo ng baryo gulat ng buhay at walang galos. Gagawa ko ng paraan. Hindi tayo mamamatay dito. Hindi tayo mamamatay sa kami ng mga kampo ng kadiliman na nagkukubli rito sa kumbento na to. Natatakot ako, Victor. Natatakot talaga ako. Gusto ko nang umuwi. Gusto ko na talaga makita si tatay. Makakalis tayo dito, te. Makakalis tayo. Niyakap ni Victor ng maigpit ang kanyang ate na pumapalaho na ng pag-iyak. Inalo-alo lang ng binata ang nakatatandang kapatid hanggang sa huminahon na ang kalooban nito. At makalipas ang ilang minuto ay nanatili silang nakikiramdam sa paligid. Patuloy pa rin ang mga kakaibang ingay na doon lang nila naririnig at dahil sa tumigil na ang ulan ay mas lalong lumakas ang tinig ng mga madre sa kapilya. Mas lalong nangilabot ang magkapatid pero wala naman sila magawa kundi ang maghintay ng tamang oras. Takot na takot pa rin si Paula pero hindi na siya umiiyak katulad kanina. Victor, makinig ka mabuti. Kung sakali mang may gawin sila, dapat isa sa atin na makaalis dito. At ikaw yun. Mas mabilis ka at mas malakas. Mabilis ka makakatakas kahit sa mga rebelde dyan sa kagubatan. Kailangan mong umuwi ng buhay para makita si Tatay Tisoto. Kailangan may makita siya kahit isa sa atin. Ate naman, huwag ka magsalita ng ganyan. Dalawa tayong makakauwi. Maging practical tayo, Victor. Mas makabubuti at mas mapapabilis ang pagtakas kung ikaw lang dahil walang magiging pabigat. Kung iintindihin mo pa ako, magiging malaking sagaba lang ako sa iyo. Hindi ate, sabay tayong uuwi. At sabay natin makikita si tatay. Matatakasan natin ang mga kultong madre at mga rebelde. Makakauwi tayo ng buhay sa Baryo Gulat. Nagsimula na namang umihip ang hangin at unti-unti na ngang bumuhos ang malakas na ulan.
Ang mga basang dahon ng mga punong kahoy sa paligid ay parang nakikisa sa ginagawang lihim na ritual sa loob ng lumang kapilya. Tahimik ang paligid ngunit hindi mapakali ang magkapatid na Victor at Paula. Dali-dali silang lumabas ng silid at tinahak ang madilim na pasilyo. Hindi sila gumamit ng flashlight dahil ayaw nilang makaagaw ng atensyon ng iba. Habang papalapit sila sa isang makitid na hagdanan patungo sa ibaba, ay tila lalong lumalakas ang pag-awit o ritual na ginagawa ng mga madre. Napansin nila na may kakaibang amoy na parang nasusunog na buhok na hinaluan ng dugo at bulaklak. Dumungaw si Victor sa may siwang ng pinto habang sinesenyasan si Paula na huwag gumawa ng ingay. Ano nangyayari? May umaalingaso na amoy sunog. May sinusunog sila. Hindi ko alam kung ano, ate. Magmadali na tayo, Victor. Hindi ko na makakaya pang magstay dito. Oo, ate. Aalis na talaga tayo dito. Nagpatuloy na nga sila sa paglalakad hanggang sa kabilang gilid na sila ng kapilya mapadpad. Muling napahinto si Victor at napatingin sa kinaroroonan ng mga madre. Hindi na rin nakatiis si Paula kaya sumilip din siya mula sa likuran ng nakababatang kapatid. Doon nga ay nakita nilang nakasuot na ng itim na belo at puting habito ang mga kababaihan. Nakapalibot sila sa isang bilog na altar na may nakaukit na kakaibang simbolo. Naagaw din ng atensyon ng magkapatid ang nakatirik na pulang kandila sa gitna nila. Sa gitna naman ng bilog na yon ay naroon ang isang babaeng tila wala sa sarili. Nakahubad ang pang-itaas at may nakataling pulang nylon sa kanyang liig, pulso at mga paa. Nakalutang ang kanyang katawan habang sumisigaw ito na parang may bumabalot sa kanyang kaluluwa. Anong ginagawa nila? Mukhang isinasakripisyo na nila yung babae. Diyos ko, hindi ko na talaga kaya matagalan ng impyernong lugar na ito. Tara na, Victor. Sandali lang, ate. Dapat makita natin kung ano nangyayari. Napapaliw ka na ba? Alam naman na natin pareho kung ano mangyayari. Papatayin nila ang babaeng yan. Bibiyakin nila ang tiyan at kukunin ang mga laman loob para ialay sa kung sino mang demonyo. Masisiguro mo ba mapanood yun? Naudlot na ang dalaga sa pagsasalita dahil nagpakita na nga si Mother Superior halos. Lumakad siya at tumayo sa unahan ng nasabing babae habang hawak-hawak ang gulugod ng isang hayop na animo ay baston. At sa bawat hampas niya sa lupa ay tila gumagalaw ang anino ng mga madre. Paglapit sa babaeng nakahiga ay itinapat na ng ginang ang kanyang mukha rito. Pagkatapos ay nagbukas siya ng bibig hanggang sa merong lumabas doon na isang maugat na uri ng buto. Nilulunyo ng babaeng nakahiga at pagkadaka ay nangisay-ngisay yon kasunod ng pagbula ng bibig. Ang mga madre naman ay patuloy lang sa pagbikas ng mga sinaunang salita habang nakaantabay hanggang sa tuluyan ng malagutan ng hininga ang nasabing babae. Hindi nagtagumpay ang isa sa bago nating kasamahan. Magkagayon man, ay hindi pa rin masasayang ang pagsasakripisyo ni Sister Ret dahil inalay niya ang sarili niya para meron tayong mapakinabangan ngayon. Gamit ang matulis na baston, ay binyak nga kagad ng matandang babae ang tiyan ng babaeng walang buhay. Napapikit na lang si Paula habang si Victor ay nakamasid lang sa mga nangyayari. Tila tubig na tumagas ang dugo nito sa sahig at maya-maya pa nga ay isa-isa nang lumapit ang mga madre sa pangungunan ni Sister Philomena. Nagkanya-kanya na nga ang lahat ng pagkagat sa patay na katawan. At nang sila ay mabusog, ay muli silang nag-awitan sa pamamagitan ng wikang sinauna. Umalis na tayo rito. Kung di ba tayo alis dito, Victor, magagahit tayo sa babaeng yon. O ate, tara na. Pakbang pa lang silang dalawa ng dahan-dahan ay sabay-sabay na humalinghing ang mga madre. At sa isang iglap ay nagsimula na silang magpalit ng anyo. Ang kanilang mga belo ay nahulog sa sahig. Ang kanilang mga muka ay napilas at ang mga mata nila ay naging pula at bilog. Parang mga mata ng kabayo. Unti-unti ay lumabas ang makakapal na itim na buhok mula sa kanilang leeg at likod. Sa ibabang bahagi ng kanilang mga katawan ay humaba ang mga hita at binti nila. Naging parang paa ng kabayo na may maitim na balahibo at kaliskis. Gulat na gulat ang magkapatid nang tumambad sa kanilang paningin ang tunay na anyo ng mga madre. Naging mga anggitay sila
na isang uri ng malaalamat na aswang. Ang kanilang mga katawan ay kalahating kabayo sa ibaba. May mga buntot, may mga paang kumakalmot sa simento. Habang ang itaas ay halimaw na may matutulis na kuko, matatalas na ngipin, at dila na parang ahas. Ang mga anggitay ay tinuturing na maalamat na aswang sa kanilang probinsya na sikat noong panahon ng mga Kastila. Ayon sa lumang kwento, mismong Madreng Kastila ang nagdala ng sumpa na ito na hanggang ngayon pala ay nag-e-exist pa rin. Anong klaseng nilalang yan, te? Natatanda ko yung kwento noon ni tatay tungkol sa mga nilalang na kalahating kabayo at kalahating halimaw ang katawan. Bakit wala akong matanda na nakwento niya yan? Inaapoy ka ng lagnat noon dahil sa nasabing nabati ka ng isang tikbalang. Doon ay kinuwento ni tatay ang tungkol sa mga nilalang na yan. Kung ganun, uri sila ng tikbalang? Hindi, aswang ang mga yan. Ang tawag sa kanila ay anggitay. Eksaktong pagkasabi noon ni Paula ay napasinghap si Mother halos. Sumunod din ang iba pang anggitay. Maya-maya pa nga, pagkatapos nilang sumingot sa hangin ay sabay-sabay silang napalingon sa magkapatid na nagulat din. Dahil doon ay napasigaw si Paula matapos makita ang mga namumulang mga mata ng mga aswang na anggitay. Dala na matinding takot kaya hindi na napigil ng dalaga ang sarili na naunang napatakbo pabalik sa hagdan. Sumunod si Victor sa kanyang ate na halatang takot na takot. Eksaktong narinig din nila ang pag-ungol ng mga halimaw matapos silang makita ng mga ito. Naloko na! Ate! Bumalik ka rito! Nakita niyo ba ang mga yon, mga kasama? Ano pang ginagawa niyo? Dalhin niyo rito ang mga bisita natin para meron tayong mapagpiestahan. Sabay-sabay ulit na umuungol ang mga anggitay at pagkatapos ay nagpapapadyak na ang mga yon. Sinyalis na susugod na sila. Mabilis tumakbo ang magkapatid, pero mas mabilis ang yabag ng mga paang kabayo na sumusunod sa kanila. Ang sahig ng kumbento ay umalingaw sa bawat hampas na matitigas na paa ng anggitay. Nagkandarapang itinulak ni Victor ang isang aparador para harangan ng daan. Ngunit parang papel lang itong itinulak ng sumunod sa kanilang madre na ang katawan ay litaw na litaw ang mabangis na kalamnan at kaliskis. Pumunta sila sa dating silid kung saan sila pansamantalang nanuluyan. Binuksan ni Paula ang bintana, ngunit 2 palapag ang taas noon. Anong gagawin natin? Diyos ko po, mamamatay na tayo rito. Tatalon tayo, ate. Ha? Nababaliw ka ba? Matatakasan nga natin yung mga anggitay pero mamamatay naman tayo sa pagbagsak dyan. Mas pipiliin ko na yon kaysa mamatay sa kamay ng mga halimaw, ate. Nakita mo naman yung ginawa nila doon sa babae kanina, di ba? Gusto mo bang ganun din na mangyari sa'yo? Dahil sa mga sinabing yun ni Victor, ay wala na ngang nagawa si Paula kundi ang makiayon. Hindi na sila nag-aksaya ng panahon. Tumalon sila mula sa bintana at bumagsak sa basang lupa ng likuran ng kumbento. Pareho silang sugatan dahil sa nangyari. Si Victor ay may gasgas sa braso at si Paula ay lumaylay ang kanang paa dahil nabalian ng buto. Ngunit wala silang ibang magagawa kundi ang tumakbo at magtulungan para makaalis sa lugar na iyon. Ang sakit ng paa ko. Nabali yung paa ko, Victor. Ipapasan kita, ate. Erika, bilisan na natin dahil parating na silang lahat. Iwan mo na ako rito, Victor. Makakasagabal lang ako sa'yo. Aray! Umalis ka na! Hindi, ate. Aalis tayo ritong 2. Dali-dali nang ipinasa ni Victor ang nakatatanda niyang kapatid. Pagkatapos ay narinig na nga nila ang sigawan ng mga anggitay kaya nagmadali na ang binata sa pag-alis sa kumbento. Napasok nila ang masukal na bahagi ng gubat at kahit malakas ang ulan at hindi nila alam kung saan sila pupunta ay nagpatuloy pa rin si Victor sa pagtahak ng madilim na daan. Umasa na lang din siya sa pakiramdam dahil sadyang napakadilim ng lugar. Naiwan pa naman din nila sa kumbento ang flashlight pati ang mga cellphone kanina nang mahulog sila matapos tumalon sa bintana. Walang ibang nasa isip ang binata. Basta ang layunin niya lang ay makalayo sila ng ate niya sa lugar na yon. Habang tinatakasan ng mga aswang, sa likod ay naririnig pa rin nila ang hiyaw ng mga anggitay na para mga demonyong tumatawa at humahalinghing. Victor, hindi ko na kaya.
Ang paa ko. Sobrang sakit na. Kaunting tis na lang ate. Makakalis din tayo sa gubat na ito. Mamamatay na tayo rito. Mamamatay na ako. Kaya iwan mo na lang kasi ako. Hindi nga kita iiwan dito ate. Please naman, huwag ka na makulit. Habang nagtatalo ang magkapatid, ay wala silang kamalayan na nakita na sila ng ilang mga rebelde na naroon sa kagubatan. Nangunguna si alias Jose na siyang tumugis sa kanila kagabi habang pauwi. At nang sasalaki na sana ang mga anggitay sa magkapatid, ay tila ba naging tagapagtanggol nila ang mga rebelde. Ilang saglit pa ay biglang may isang putok ng barilang umalingaw-ngaw. Hanggang sa nagkasunod-sunod na ito. Natigilan ng mga anggitay. Pagkatapos noon ay umalingaw-ngaw ang isang tinig mula sa di kalayuan. Isang matigas, maangas at lalaking-lalaking boses. Nagulat sina Victor at Paula dahil sa sunod-sunod na putok ng baril. Pero dahil din doon ay malaki ang pasasalamat ng binata sapagkat nagpulasan kahit saglit ang mga anggitay. Pahanap po na rin kayo sa wakas. At tanggalin nyo rin magtagong dalawa ha. Napalingon ang magkapatid dahil sa liwanag ng flashlight na itinapat sa kanila ng mga kasamahan ni alias Jose. Natigilan sila at napatakip ng mata dahil sa pagkasilaw. Pero kahit papaano ay pareho nilang naaninag kung sino-sino ang mga nasa harapan nila, pati ang dala ng mga yon na baril. Kagad ibinaba ni alias Jose ang flashlight at lumapit sa magkapatid. Ang mga kasama niya namang tauhan na sina Willie, Paulito, Ryan, Allen at Riza ay nagpalibot-libot ng kanilang mga flashlight dahil sa kakaibang ingay na naririnig nila na galing sa mga anggitay. Napaupo ang magkapatid nang makita ang pinuno ng rebelde. Kitang-kita ang takot sa mga mata nilang dalawa pero napatingin naman yun sa namamagang paa ng dalaga. Parang awa niyo na. Huwag niyo kami sasaktan. Wala naman kami masamang ginagawa sa inyo ah. Anong nangyari sa paa na kasama mo? Nabalian po siya ng paa. Tumalon kasi kami sa bintana ng kumbento eh. Kumbento? Sa ganitong kasukal ng gubat may kumbento? Nagpapatawa ba kayong dalawa? Mga kasama, narinig niyo yung sinabi ng mga to. Mukhang mga napitikan na ng utak mo dahil sa kakatakbo sa atin ah. Kung ayaw niyong maniwala sa amin, di pumunta kayo sa pinanggalingan namin. Doon sa bandaron magsipunta kayo para makita niyo yung kumbento. Tapos para pagsasakmalin na rin kayo ng mga anggitay. Rico! Matapang ka rin ha. Sa tagal na namin sa lugar na to, wala naman kami nakitang lumang kumbento kaya tigil-tigil mo nga ako ha. Saka, anong sinasabi mo ha? Ano? Anggitay! Kung gusto niyong mapatay ng mga anggitay, sige lang, at suungin niyo ang gubat. Dahil sa sinabing yon ni Ate Paula ay lalong naghalakhakan ng mga rebelde. Alam kasi nila ang tungkol sa maalamat na aswang na kung tawagin ay anggitay. Tumawa lang kayo ng tumawa kung gusto niyo. Dahil kapag sinalakay nila kayo at napatay, kami naman ang tatawa ng kapatid ko. Magkapatid pala kayong dalawa ah. Mabuti naman kung ganon. Dahil hindi ko na pala kailangan patay ng lalaking yan para lang mapangasawa ka. Huwag ka lalapit sa amin ng kapatid ko. Mas pipili ko na lang mamatay at pagfiestahan ng mga anggitay kaysa mapangasawa ng mga halangang kaluluwa katulad niyo. Ano pa noong ka ba pinanganak babae ka? Kanina ka ba bikas ng anggitay ah? Paano pa ng kopong-kopong yung mga yun eh? At kwento-kwento lang ng mga matatanda sa probinsyang to. Maniwala po kayo sir. Pero totoo sinasabi namin ng ate ko. Ate mo pala siya ah. Siya ang panganay at ikaw ang bunso. Okay ang samahan niyo magkapatid ah. Sir, nakikusap po ako sa inyo. Umalis na po tayo sa lugar na to kung dudukutin niyo talaga kami o ano. Mapapamak na yung lahat kapag nagstay tayo dito eh. Hindi pa man natatapos ni Victor ang pagsasalita ay nakarinig na sila ulit ng nakakakilabot na huni ng kung anong hayop. Sinundan ito ng mga pag-ungol na mas lalong nagpakilabot sa maulang gabi. Sabay-sabay na ginala ni na Willie, Paulito, Ryan, Allen at Riza ang kanilang mga paningin sa kadiliman habang gamit ang mga flashlight. At kasabay ng pagkulog at pagkidlat
ay nakita nga nilang lahat ang mga nilalang na kalahating kabayo ang ibabang bahagi ng katawan at kalahating halimaw naman ang itaas. Ang sinasabing anggitay ng magkapatid na Victor at Paula. Nandito na sila! Naabutan na nila tayo! Isang nakakakilabot na ungol ang pinakawalan ng mga aswang bago sila sumalakay. Sumenyas naman kaagad si alias Jose sa mga kasama na kaagad nagpaputok. May mga tinamaan sila pero mas marami ang hindi. Pagkatapos noon ay nagkanya-kanya na rin ang takbuhan ng mga rebelde. Kaya sinamantala ni Victor ang pangyayari. Habang pasan-pasan ng kanyang ate ay nagmadali siya sa pagtahak ng daan. Hindi na niya alintan ng iba na nakikipagsagupa na sa mga anggitay. Ang tanging nais lang nilang magkapatid ay makalis na sila sa tila impyernong kagubatan. Umalingaw-ngaw ang putukan ng mga baril at sigawan hanggang ilang saglit pa ay unti-unting tumahimik ang paligid. Nagtako sa isang matabang puno sina Victor at Paula habang parehong takot na takot. Victor, okay na ako dito. Iwan mo na ako, sige na. Ate naman, napag-usapan na natin to, di ba? Kahit anong pangungulit ang gawin mo, hindi kita pwedeng iwan dito. Uuwi tayo kay tatay. Paano tayo makakauwi ng buhay? Eksaktong pagkasabi nun ng binata ay may sumilip na isang anggitay sa kanila. Nang sasakmalin na sila nito ay isang nakabibinging putok ng baril ang narinig na naman nila. Hanggang sa sunod-sunod na yon. Ilang saglit pa ay humandusay sa sahig ang naghihingalong aswang at tumambad sa kanila si alias Jose, kasama si Willie at Riza. Nagulat ang magkapatid dahil hindi nila sukat akalain na tutulungan sila ng mga rebelde. Bilisan nyo at pumunta kayo rito! Hindi na nga nagdalawang isip si Victor. Pasan-pasan pa rin ang kanyang ate ay lumapit sila sa mga rebelde dahil alam niyang mas malaki ang tsansa na makaalis sila ng ligtas sa kagubatan na yon. At habang papalayo sila, ay nakaramdam ang magkapatid na Luna ng magkahalong takot at pasasalamat. Alam nila na hindi pa tapos ang lahat dahil isa lang yon sa marami pang aswang na nasa paligid. Ang gabi ay tila wala ng wakas at ang ulan ay unti-unting huminto, ngunit ang katahimikan ng paligid ng kumbento ay lalong naging mabigat. Sa dilim, ang bawat aninong gumagalaw ay tila may dalang panganib. Ang mga dingding ng kumbento na sa unang tingin ay banal at mapayapa, subalit ngayon ay nagmistulang pulungan ng demonyo. Basang-basa ng ulan at kumakabog ang dibdib ni Ate Paula habang naglalakad ang kapatid niyang pasan-pasan siya. Sa unahan naman nila ay naroon si alias Jose na alerto sa bawat galaw ng paligid. Kasunod nila si Willie na nakasukbit ang baril at si Riza na may hawak na mahabang kutsilyo. Silang lima, bagamat sugatan at hingal, ay sabay-sabay na tinahak ang madamo at masukal na daan. Tinatakasang muli ang bangungot ng kumbento at ang matitinding halimaw na ngayon ay bumabagtas din sa kagubatan. Mas malapit na ang hininga nila, Victor. Naririnig kong sut-sut nila. Bilisan natin. Sa halip na magsalita dyan, manahimik ka na lang para mas magkaroon ka ng pakinabang sa kapatid mo. Huwag mong pagsasalita ng ganyan ng ate ko, ha? Bakit? Anong gagawin mo, Bagito? Ayaw mo ako saktan? Gawin mo, sige! Nang matulad ka sa mga halimaw na yon. Tama na. Bago tayo magpatayan, takasan muna natin ang mga halimaw na yon. Eksaktong pagkasabi noon ni Ate Paula ay tila biglang napuno ng nakakakilabot na tunog ang kagubatan. Tunog ng mga nilalang na may mga paang kabayo at halimaw na katawan. Ang mga anggitay. Hindi man humihinto, pero alerto silang nakamasid sa madilim na paligid na lalong pinakikilabot ng maulang gabi. Ilang saglit pa ay gumuho ang ilang sanga sa may gawing hilaga. At mula sa likod ng isang malaking punong kahoy ay lumitaw ang isang anggitay. Ang ibabang bahagi nito ay tulad ng isang puting kabayong may nangingintab na mga kuko. Samantalang ang itaas ay isang nilalang na mukhang madre, ngunit may punit-punit na balat. Malalaking kuko at nangingintab na itim na mga mata. Nakilala ng magkapatid ang nasabing anggitay na si Sister Philomena pala. Ayan na sila! Diyos ko po, anggitay! Nakita na tayo ng anggitay! Kagad pinaputukan ni Willie ang halimaw.
Umalingaw-ngaw ang tunog na yon sa buong kagubatan, ngunit nagulat sila nang makitang tila walang epekto sa balat ng Anggitay ang bala. Bakit ganon? Parang hindi tumatalab sa kanya. Yung kanina naman eh. Sa tingin mo ba, ay basta-basta kami mapapatumba ng bala na yan? Kung inakala mong napatay niyo yung kaninang humahabol sa inyo, nagkakamali kayo. Kayo ang mamamatay sa lugar na ito at ibabalik namin kayo sa kumbento para pagpiestahan. Nagulat silang lahat, lalo na sina alias Jose, Willie at Riza. Matapos marinig na binikas ng Madreng Anggitay ang nasabing kumbento, doon nila napagtanto na nagsasabi ng totoo ang magkapatid na Paul at Victor. Umatungal ang aswang at dali-daling sumugod. Sa bilis ng pangyayari ay hindi nila ito napaghandaan. Nagulat na lang sila nang makita na tumilapon si Willie at tumama sa isang puno. Napasigaw sa pagkabigla si Riza dahil nakita niyang napuruhan ng aswang ang kanyang kasintahan. Dahil doon ay siya naman ang sumalakay ng walang pag-aalinlangan. Sinubukan siyang pigilan ni alias Jose pero hindi na siya nakontrol pa. Gamit ang sandatang hawak, itinusok ng babaeng rebelde ang matalim na kutsilyo sa gilid ng Anggitay. Ngunit inangat lang siya ng halimaw gamit ang kamay nito at hinagis palayo. Riza! Nakahinga siya ng maluwag nang makitang si Riza na okay pa naman kahit marami ding natamong sugat. Hindi nag-aksaya ng oras ang pinuno ng mga rebelde. Agad niyang inihagis ang isang granadang nakuha mula sa katawan ng nasuwi nilang kasamahan kanina sa pagtakas. Sapul si Sister Philomena na tumilapon din sa malayo. Pero nadamay silang lahat dahil malapit lang ang naganap na pagsabog. Pagbangon nila ay nakita nila ang kinahantungan ng aswang na Anggitay. May ilang bahagi ng katawan nito ang napunit. Nangingisay-ngisay ito sa lupa ngunit hindi pa rin tuluyang patay. Aba, at bumabangon ka bang halimaw ka ha? Ha, matibay ka rin ha? Hindi na kita hahayaang makapanakit pa! Sumalakay si alias Jose at nang makita yun ni Victor ay saglit niyang pinatago si Ate Paula. Lumapit siya sa walang malay na si Willie at kinuha ang gamit nitong baril. Habang nakikipagsagupang pinuno ng mga rebelde ay nagganap siya ng tiyempo para mapuntirya ang halimaw. Pinagtulong-tulungan nga ni na Victor at alias Jose na pagbababarilin at paghahampasin ito ng itak. Sa huli ng matamaan ng bala sa ulo si Sister Philomena ay bumagsak ito sa lapag. Dahan-dahang lumapit ang bruskong Ginoo at pasimpleng sinipa-sipa sa katawan ang kalaban. Patay na ba siya? Patay na siya! Magaling kang sumetro sa ulo, Bagito! Pagkatapos noon ay kaagad nilapitan ni alias Jose si Riza na inakay ang walang malay na si Willie. Si Victor naman ay lumapit na rin sa kanyang ate at pinasan ito ulit. Pagkatapos noon ay nakarinig pa sila ng ungol ng mga Anggitay kaya sumenyas na si alias Jose para magpatuloy sila sa pagtakas sa mga kalaban. Magmadali na tayo! Malapit na tayo sa balitakutan natin. Doon muna tayo magpahinga. At baka nandun na rin yung iba natin mga kasama. Kayo magkapatid, kung gusto niyong mabuhay, sumunod kayo sa amin. Hindi na nagsalita ang magkapatid. Sumunod na nga lang silang dalawa sa mga rebelde kahit ang totoo ay nag-aalangan pa rin sila. Ilang saglit pa, sa bandang paanan ng isang matarik na burol ay narating ng grupo ang isang maliit na kuweba na may nakasulat sa batong harapan, Takip Silim, Kuta ng Silanganing Hanay. Dito nagtatago ang grupo kapag nadadako sa lugar na iyon. Sa loob ay may mga lumang kagamitan, ilang baril at mga dilatang pagkain. Pagkapasok nila ay sinarado kagad ni alias Jose ang pintuan ng kuta gamit ang bakal na tabing. Dali-dali rin nilang ginamot si Willie na malubang-malubhan na rin talaga ang lagay. Pagkatapos noon ay inasikaso nila ni Riza ang bali ni Ate Paula sa paa. Mabilis na lumipas ang oras pero ang ulan ay patuloy pa rin. Nagpatuyo na lang sila sa apoy na ginawa ni alias Jose habang naghihintay ng oras. Salamat sa paggamot sa paa ko, Riza. Huwag kang magpasalamat sa mga yan, ate. Kung hindi dahil sa kanila, hindi tayo nakarating sa kumbento na yun. Alam mo, Bagito, okay ka na sana eh. Kaso masyadong matabig talaga yung bunganga mo. Mas maganda kung putulin na kaya natin yan. Hindi gawin mo. Abat, patapang ka na rin talaga eh, no? Akala mo ba, porque nakapatay ka ng isang halimaw eh, magagawa mo na rin sa akin yon?
Kahit dito, pwede ko na kayong patayin na kapatid mo eh. Hindi gawin mo nga. Pagkasabing yun ni Victor ay tinutukan niya ng baril ang pinuno ng mga rebelde. Pareho naman pumagitna sina Ate Paula at Riza hanggang sa maawat silang dalawa. Victor, tama na yan. Kung magpapatayan tayo rito, hindi na mahirapan sa atin yung mga anggitay. Ayaw ko mang sabihin to pero wala tayong magagawa kundi magtulungan. Mabuti pa yung ate mo eh. Marunong mag-isip. Mas magiging okay talaga siya kung siya yung mapapangasawa ko eh. Huwag ka nang umasa na papayag ako sa gusto mong yan. Tamang sinabi ng kapatid ko na kung hindi nyo kami hinabol-habol kagabi, hindi tayo lahat mapupunta sa ganitong sitwasyon eh. Okay. Hindi na ako aalmas sa mga sinabi niyo magkapatid. Maupo na kayo. At may pagkain dyan at tubig. Kailangan niyo yan para makabawi-bawi ng lakas. Inihanda na nga ni Raisa ang mga dilatang pagkain at pinagsaluhan nilang lahat sa gitna ng apoy. Nang mawala na ang kaninang tensyon na namamagitan, habang patuloy sa pagpapalipas ng oras ay hindi ulit nakatiis si alias Jose. Sigurado akong ligtas ang lugar na ito. Maraming beses na napatunayan yan dahil isa ito sa mga sikretong taguan namin kapag nakikipaghabulan kami sa mga sundalo. Nalaman na namin kung pinagtataguan nyo. Hindi pa kayo natatakot na baka sabihin namin sa mga alagad ng batas ang tungkol sa lugar na ito? Saka mo na isipin yan kapag nakalis tayo ng buhay sa gubat na ito. So, hindi mo kami papatayin? Pag-iisipan ko. Kailangan ko malaman kung oo o hindi para may panghawakan ako. Ate, huwag kang magtitiwala sa kanya, no? Tama ang sinabi ni Bagito. Wala kang dapat pagkatiwalaan sa amin dahil mga rebelde kami. Pero kailangan ko pa rin malaman. Makulit ka rin talaga eh, no? Kung gusto namin kayong patayin, kanina pa namin yung ginawa. Eh bakit nyo kami hinabol kagabi? Anong dahilan nyo? Sige na, magpahinga na kayo. Kapag nagtanong ka ba, baka tuluyan ko na talaga kayong dalawa. Dahil doon ay nanahimik na nga ang magkapatid dahil kitang-kita nila sa mata ni alias Jose na seryoso na to sa pagpatay sa kanila. Nagpunta na nga lang sila sa isang sulok at doon nakiramdam sa mga pangyayari. Ayos na ba ang paa mo, ate? Medyo okay na. Pero hindi ko alam kung hanggang kailan natin kayang takasan ng mga halimaw na yon. Plus ito pa, hindi rin ako sigurado kung papayagan tayo ng mga rebelde ito na makaalis ng buhay. Siguro nag-aalala na sa atin si Mengay. Kumusta na rin kaya si Tatay Tisoto? Makakauwi tayo, ate. Pangako ko sa iyo yan. Pagkatapos ng saglit nilang pag-uusap ay nagpahinga na nga ang magkapatid. Pasado 2:00 ng madaling araw ay sabay-sabay silang naalimpungatan matapos marinig ang pangangatog ni Willie. Nag-aalalang bumangon si Riza at kinumutan ng kasintahan na tila kinukumbulsyon. Alalang-alala ang babaeng rebelde at nang makita yun ni Ate Paula ay lumapit siya para tumulong sa pagkumot. Mainit ang katawan niya. Inaapoy siya ng lagnat. Kailangan na natin siyang madala sa ospital. Sa tingin mo ba hindi ko naisip yan? Pero wala tayong magagawa kundi maghintay ng umaga sa lugar na ito. Hindi na makakapaghintay ito kasama niyo. Mamamatay siya dito kapag hindi tayo umaksyon. Paglabas mo dyan, ikaw naman ang mamamatay sa kamay ng mga anggitay. Huwag kang umustang bayani dyan, babae ah. Wala ka talagang puso, no? Hindi ka bagay na maging pinuno nila. Ano sinabi mo? Kung gusto mong mawan ng mamatay, hindi sige lumabas ka. Walang pipigil sa'yo. Pero wag na wag mong kukwestiyonin ang pagiging pinuno ko. Dahil hindi mo ako kilala, babae. Samantala habang nagtatalo sina alias Jose at Ate Paula, hindi nila alam na sa di kalayuan ay may 3 anggitay ang gumagapang sa taas ng mga puno. Hindi sila naglalakad kagaya ng mga kabayo kundi gumagamit ng mahabang galamay na tila malalyana upang makasampa sa mga sanga. Sinundan ng mga aswang ang amoy ng dugo galing kay Wally hanggang sa matunto na nga ang kanilang kinaroroonan. Nagulat na lamang silang lahat nang kumalabog ang tabig na tila pilit na binubuksan ng mga halimaw. Nagulat na lang silang lahat nang kumalabog ang tabing na tila pinipilit na binubuksan ng mga halimaw. Natutunan nila tayo. Pero paano nangyari yun? Mga aswang sila. Sinusundan nila ang amoy ng dugo kaya ganon. O di ba? Gusto mo pang lumabas kanina? Bakit hindi mo gawin ngayon ha, babae? Huwag mo nga akong asarin at tawagin babae lang. May pangalan ako, no? Ako si Paula.
Habang patuloy na nagtatalo na parang totoong magkasintahan, ay isang mabigat na kalabog ang yumanig sa paligid. Pagkalaon ay sumabog ang bakal na tabing ng kuweba sa isang bagsik ng sipa mula sa 3 anggitay. Gumuhit sa dilim ang kanilang aninong matatayog na may tila kabayong paa. Ang mga hubad na katawan ng babaeng halimaw na balot ng dugo at buot. Ang bibig ng isa ay nakangangang lumilika ng nakakabinging huni at parang pinagsamang iyak ng bata at huni ng kabayo. Sa sobrang pagkagulat ni Ate Paula sa mga nakita, ay napatalon siya at hindi sinasadyang napayakap kay alias Jose. Kahit ang pinuno ng rebelde ay nagulat din mismo. Pero sa kabilang banda, ay tila hindi niya maintindihan ang sarili dahil ikinatuwa niya ang sitwasyon nilang yon. Sa gitna ng panganib, dahil ikinatuwa niya ang sitwasyon nilang yon sa gitna ng panganib. At nang magtapat ang kanilang mga mukha, ay malakas siyang nasampal ni Ate Paula dahil sa pagkabigla. Bakit mo ako niyakap, ha? Ako? Ikaw yung tumalon at yumabos sa akin eh. Takbo, Ate Paula! Muling niyapos ni alias Jose si Ate Paula at sabay nilang iniwasan ang pag-atake ng mga galit na anggitay. Pagkatapos noon ay magkakasunod na pinagbababaril ni Victor ang mga halimaw. Humugot si Raisa ng kutsilyo at si alias Jose naman matapos ilagay sa likuran si Ate Paula ay pumwesto sa harapan. May hawak siyang baril na handa ng salubungin ng mga halimaw. Ngunit si Willie ay nanatiling walang malay sa isang sulok na malapit kung saan nakapwesto ang mga aswang. Lahat sila ay nag-aalala para rito kaya wala na silang sinayang na oras. Salakay na! Magkasunod din ang pinaputukan ng mga aswang na dahilan kung bakit nagtalsikan ng ilang balahibo ng mga yon matapos tamaan. Pero hindi nagpatinag ang mga anggitay na galit pa rin. Sumugod ang mga yon na unang punteriya si Willie na wala pa ring malay. Sa isang iglap ay lumundag ang isang aswang sa katawan ng walang malay na lalaki. At gamit ang matutulis na kuko ay pinirapiraso ang kanyang dibdib. Pumalahaw si Raisa ng iyak sa pagkabigla habang ang mga laman loob ni Willie ay tumatalamsik sa bato at lupa ng kuweba. Sa galit ni Raisa sa nangyari sa kanyang kasintahan ay walang pakundangan siyang sumalakay pero inawat siya ni alias Jose. Huwag ka magpadalos-dalos, Raisa! Hindi na natin siya may liligtas! Pasensya na pero kailangan na nating tumakbo! Wala na ngang nagawa si Raisa kundi sundin ang sinabi ng kanyang pinuno. Umiiyak na lang siyang napakuyom ng kamao kasunod ng paghagis ulit ni alias Jose ng granada. Gawa ng pagsabog ay nadarang ang parte ng pader ng kuweba, dahilan para mas luminaw ang daan palabas. Nagdesisyong tumakas sina alias Jose, Raisa, Victor at Ate Paula. Pero hindi nila inaasahan na may isa pa palang anggitay na nasa likuran. Habang tumatakbo ay humarang ito sa daraanan nila. Kaya naman napilitan si Victor at alias Jose na makipagsagupa. Sumayad ang itak ng pinunong rebelde sa liig ng halimaw pero tanging kalmot lang ang inabot niya. Ate Paula! Ate Risa! Mauna na kayo, bilis! Sumunod nga kaagad ang dalawang babae na tumakbo sa gawing kanan. Habang tinatahak ni Ate Paula at Raisa ang daan ay tila pamilyar yun. Alam ko tong lugar na to. Dito yung sasakyan namin. Ayun o. Napaturo siya sa kinaroroonan ng naflatan nilang sasakyan. Sumigaw silang dalawa at nang marinig yun ng kalalakihan ay napatingin sila sa kinaroroonan ng mga babae. Nagtagumpay si alias Jose na paputukan ang mata ng isa sa mga halimaw gamit ang kanyang baril. Pagkatapos ay sabay-sabay silang tumakbo patungo sa kinaroroonan ng sasakyan. Pagdating doon, agad na binuksan ni Victor ang pinto. Sumakay silang lahat pero hindi kaagad yon umandar dahil nga sa flat ang gulong at walang susi. Ano gagawin natin? Flat ang gulong nitong sasakyan at nasaan ang susi? Bahala na! Pinutol niya ang wire sa ilalim at ikinonekta ang mga to kaya nabuhay ang makina. At nakipagsapalaran na nga ang binata dahil pinaandar niya ang sasakyan kahit na delikado. Uuga-uga silang umalis sa lugar na yon at muling tinahak ang dati nilang pinagdaanan. Mabuti na lang ay hindi rin sila nahulog sa may bandang bangin. Sa kabutihang palad ay nakaalis naman sila kahit halos pumutok-putok ang gulong ng sasakyan. Hindi pa sila nakakalayo nang sa gilid ng kalsada
ay lumabas mula sa gubat si Mother Superior Halos. Kasama niya ang 7 pang madring anggitay at sa mga yon ay tanging siya lang ang hindi pa nag-aanyo bilang isang halimaw. Siya ba yung sinasabi niyong madre? Oo, siya nga, si Mother Halos, yung nakatira sa kumbento. Kung ganon, hayaan niyo lang muna ako makipag-usap. Huminturi ng sasakyan dahil humarang sa gitna ang mga anggitay na tila galit na galit. Binuksan naman nila ang bintana at mula roon ay sumilip si Alias Jose para makipag-ugnayan sa pinuno ng mga anggitay. Pwede ba? Paraanin niyo na kami para matapos na to at hindi na dumanak pa ang dugo. Naiintindihan mo naman siguro ang sinasabi ko bilang ikaw na pinuno ng mga madreng aswang. Usapang pinuno sa pinuno lang tayo. Nagpapatawa ka ba? Walang silbing rebelde? At kailan pa nagkasundo ang mga anggitay sa mga walang kwentang tao? Ngayon lang ulit kami nakatapag sa lupa sa haba ng panahon ng pamamalagi namin sa dilim. Hindi kami mag-aaksaya ng panahon para sa mga walang kwentang kasunduan. Kung ganon, wala talaga kayong balak na padaanin kami. Wala! Katulad ng sinabi ko kanina, patagal kaming nanirahan sa kadiliman ng dahil sa sumpa at tuwing 30 taon lang kami nakakalaya sa gubat na ito. Hindi kami papayag na walang mapagpiesta ang mga sariwang karne at dugo ng tao. Kaya pala sa tagal kong nagpapaikot-ikot sa gubat na yan hindi namin nakikita ang sinasabing kumbento. Mga sinumpang nilalang pala talaga kayo ng kadiliman katulad ng sinasabi ng kwento ng mga matatanda na nagsimula pa sa sinumpang pari dahil sa pagkaligaw niya ng landas noong panahon ng mga Kastila. Imbis na akayin ng mga madre patungo sa liwanag, inakay niya kayo sa kadiliman kaya yan ang nangyari. Kung ganun totoo rin palang inaakala ng mga taga rito sa probinsya na isang alamat. Totoong totoo kami at magiging kabahagi kayo ng kadiliman na yon. Kaya wag na kayong mag-alala. Umungol ang Mother Superior at habang nagpapalit siya ng anyo bilang isang nakakatakot na anggitay, ay nagsigawan din ng iba pa na parang mga nauulol na aso. Isinara na nga ni Alias Jose ang sasakyan at sinubukan naman ni Victor na paandarin na ang sasakyan pero sa kasamaang palad ay tumirik na naman ito dahil sa ulan. At habang inaayos niya ang makina ay nagsimula na ngang humakbang ang mga masasamang nilalang ng kadiliman. Walang makakatakas sa mga anak ng kadiliman. Sugot mga mahal kong anggitay at dadalhin natin ang mga yan sa kumbento at paulit-ulit nating ipaparanas ang sumpa sa kanila. Nagsimulang sumugod ang mga madre. Binasag ng isa ang salamin ng sasakyan gamit ang pangkabayong paa at sinubukang hablutin si Raisa. Pero naitulak ito ni Ate Paula gamit ang isang bote ng alkohol na nasa sasakyan at binuhos niya sa mukha ng anggitay. Pagkatapos ay hinagis niya ang lighter at nang tumama yun sa mukha ng aswang ay nasunog ang balat nito. Ang 2 pang aswang ay tumalon sa bubong ng sasakyan at mabuti na lang ay nakalabas silang 4 bago pa ito tuluyang mapipi. Huwag niyong hayaan na maungusan kayo ng mga walang kwentang tao na yan. Hindi tayo babalik sa kadiliman nang hindi sila naisasama. Dahil sa sinabing yun ng Mother Superior na aswang, ay mas lalong nagibabaw ang pagnanais ng mga anggitay na mapatay ang 4. Tumakbo sila ulit papunta sa gubat pero nagkahiwa-hiwalay sila. Si Victor ay kasama si Alias Jose habang si Ate Paula naman ay kasama si Raisa. Ate Paula! Okay lang ako. Kasama ko si Raisa. Bago pa silang lahat makapasok sa kakahuyan, ay umarang na ang 3 anggitay. Bubunot na sana si Alias Jose ng granada pero naiwan niya pala ito sa sasakyan na bigla na lang sumabog kalaunan. Lahat sila ay napayuko sa lakas ng pagsabog. Kahit ang pinunong aswang ay nagulantang din, lalo na nang makita niya ang ilang kasamahan na nasusunog at naghihiyaw sa sakit. Mga walang iya! Papatay ko kayong lahat! Sumalaki na nga rin si Mother Halos at unang pinunteriya si Alias Jose na nakaiwas at nakasagot pa ng pagbaril. Pero hindi inindayo ng matandang halimaw. Humalakak lang siya na parang demonyo at pagkatapos ay muling sumalakay. Ang iba rin na natitira ay pinunteriya naman sina Victor, Ate Paula at Raisa. At sa malakas na pag-ungol ng pinunong aswang, ay meron pang ang ibang anggitay na nagdatingan kaya napuno ng takot at kawalang pag-asa ang lahat. Katapusan na natin to! Ngayon mo ilabas ang determinasyon mo, Bagito!
Huwag kang panginaan ng loob para sa ate mo. Mabubuhay pa ba tayo sa dami ng mga bagong dating na yan? Hindi ko alam. At least sinubukan nating lumaban para mabuhay. Yeah! Paghampas ni Mother Halos ay nasa lagyo ni alias Jose. Pero napatras pa rin siya at tumama sa puno. Napilay ang kanyang balakang kaya hindi na siya makatayo pa. Mas lalo lang tuloy na takot si Victor lalo na may 3 pang lumantad na anggitay sa likuran niya. Napapikit na lang siya dahil alam na niya sa sarili na ito na ang katapusan nila. Nakita na rin kasi niya na naghihirap sila Ate Paula at Triza sa pakikipagtagisan sa iba pang aswang. Sa gitna ng tumitinding labanan ay dumating ang matagal nang hinihintay ni alias Jose. Ang pinsan niyang si alias Manalo na kanang kamay niya. May kasama rin ang matabang lalaki na armado at handang makipagsagupaan. Pinamunuan niya ang pagsalakay sa iba pang mga anggitay. Salakay mga kasama! Huwag kayong padadaig sa mga demonyo! Ngayon, tikman niyo ang galit ng taong bayan! Nagpaputok ang mga rebelde ng M16 at shotgun. Tumilapon ang isang anggitay na tinamaan sa tiyan at sumabog ang laman. Ang iba pa ay sinabuyan ng gasolina at sinunog habang sumisigaw ng impit. Ang kanilang sigaw ay napalitan ng hiyaw ng pagdurusa at sakit. Nang makita yun ni na Victor, Ate Paula at Triza, ay nabuhayan sila ng loob. Kagad na lumapit si alias Manalo sa pinsan niyang si alias Jose na nahihirapang tumayo. Aba, ika-ika ka pinsan ah. Mabuti na lang pala dumating ang grupo at natuntun din kayo. Bakit ba kasi kayo napunta rito sa gubat? Saka na ako magpapaliwanag, insan. Tulungan niyo muna yung bagito ron at bigyan niyo ng baril para may panlaban. Sumenyas nga si alias Manalo sa ibang kasama na kagad tinulungan si Victor. Muling sumiklab ang huling sagupaan sa gitna ng apoy. Putukan at sigawan. Tumakbo si Victor palapit sa kanyang ate at mahigpit itong niyakap. Salamat sa Diyos at buhay ka pa, Victor. Salamat din sa Diyos, ate, at hindi ka rin napano. Salamat din, Ate Riza, sa pagtatanggol mo sa kanya. Nang makita ni Mother Halos na wala na silang laban, ay sinubukan niyang tumakbo pero hinarang siya ni na alias Jose at alias Manalo, kasama ang iba pang grupo ng mga rebelde. Hindi niyo ako mapapabagsak! Hindi niyo ako magagapi! Ako ang magiting na alagad na kadiliman na isang anggitay! Papatay ko kayo at isasamang lahat sa impyerno! Ah! Sabay-sabay nilang pinaulanan ng balang pinunong anggitay at pagkatapos ay sinabuyan din noon ng gasolina bago niliban ng buhay. Umuungol ito ng umuungol habang sumasalakay hanggang sa unti-unti nang manghina at matupok ng apoy. Pinagmasdan nilang lahat ang walang kalaban-laban na aswang hanggang sa mapula ang apoy dahil sa ulan. Mag-isa ka magpunta sa impyerno dahil may ibang impyerno kaming laban dito sa lupa! Hindi lang natapos doon ang lahat. Dahil sa utos din ni alias Jose, walang nagawa ang magkapatid kundi ang sumunod. Bumalik sila sa kumbento at sinupil pa ang mga natitirang kaaway. Pagkatapos ay saka nga sinunog ang nasabing kumbento. Hindi makapaniwala si alias Manalo dahil ang akala niya rin, katulad nila nung una ay alamat lang talaga ang tungkol sa mga anggitay. Handa ko pa yung sinabi ng lolo natin noon, Pinunong Jose. Nang panahon ng Kastila at nagkaroon ng nakakahawa at nakakamatay na sakit noon, namatay daw ang mga madre sa isang kumbento. At dahil hindi matanggap ng pari ang nangyari kaya tumalikod siya sa Diyos at naligaw ng landas. Inalay daw niya yung kaluluwa niya sa demonyo para mabuhay ang mga namatay na madre. At ito ang naging kapalit ng pagkabuhay ng mga madre. Naging mga anggitay sila. Kalahating kabayo at kalahating halimaw. Nananatiling nagtatago sa dilim at sumusulpot sa itinakdang panahon. Ang ibig sabihin po ba nito? Babalik din sila kahit na napatay na natin silang lahat? Walang nakakalam, bagito. Pero kahit magbalik pa sila ng magbalik, hindi namin hahayaan na makagawa sila ng karumal-dumal na pagpatay, lalo na sa mga inosenteng katulad nyo. Kami ang magliligtas sa inyo. Kayo ang magliligtas sa amin? Kaya nga kami napunta rito dahil sa inyo eh. Hinabol nyo kami. Kinailangan namin kayong habulin at pahintuin dahil nasira ang malaking tulay sa daraanan nyo kagabi. Tumaas ang tubig at nabuwal yun. Kaya lahat ng dumadaan pinahihinto namin.
bigla na lang kayong nataranta eh. At bigla niyong pinakaripas yung sasakyan niyo. Kaya yun, napahamak tuloy tayong lahat. Abay, malay ba namin? Kasi bigla kayong sumulpot tapos may mga hawak kayong baril. Binaril niyo pa nga yung gulong namin, di ba? Kung di yung ginawa ng mga tauhan ko siguradong nahulog na kayo sa bangin. Nung nakita niyo kami ulit, bakit gano'n na lang kung sigaw-siguan niyo kami? At para niyo talaga kaming papatayin. Ay nako, ang hirap magpaliwanag sa babaeng may toyo. Anong sabi mo? Sino may toyo? Sumusobra ka na talaga, ha? Nagtawanan lang ang lahat kahit si Victor. At dahil doon ay tila nahiya ang magkapatid matapos nilang malaman ng totoo. Hindi pala talaga sila balak sakta ng mga sinasabing rebelde, kundi papaalalahanan lang at sasamahan sa mas magandang daan. Nang magkalinawan na ay humingi ng tawad ang bawat panig dahil sa hindi pagkakaintindihan. Pagsikat ng araw ay tumigil na rin ang pagbuhos ng ulan, pero hindi rin nakauwi ang magkapatid dahil nga sa nasirang tulay. Makalipas ang ilang araw, nang maayos na ang panahon, ay sinamahan nga sila ng grupo ni alias Jose na makauwi sa Baryo Gulat. Nakita nga ulit ng magkapatid na Paula at Victor ang pinakamamahal nilang Tatay Tisoto. Matagal-tagal pa nilang nakasama ang ama bago ito mamaalam sa mundo. At hindi nagtagal ay tila napadalas na ang pakikita ni na alias Jose at Paula. Nalaman na nga rin ng dalagang totoong layunin ng mga itinuturing na rebelde sa probinsya. Bahol man ang naging pagmamahalan ay pinanindigan nila ang mga ito. At katagalan ay lihim din silang nagpakasal sa Maynila at nagkaroon ng mga anak na babae at lalaki. Lumaki silang masayang pamilya at naging tahimik ang pamumuhay nila. Wakas